May nakalaan ba na gantimpala para sa mananampalataya maliban pa sa kaligtasan o katiyakan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos? Madalas kasi na ibato ng mga kritiko laban sa mga mananampalataya na sumusunod lang daw tayo sa Diyos dahil sa takot tayo na mapunta sa impyerno. Kaya lang daw tayo gumagawa ng mga mabubuting gawa ay dahil sa takot lang daw tayo na maparusahan. Naniniwala naman tayo na hindi mapapahamak sa impyerno ang sinumang mananampalataya sa Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas. Ngunit, totoo naman na dinidisiplina ng Diyos ang mga mananampalataya na susuway sa Kanya. Subalit, hindi lang ito ang dapat na nagtutulak sa mananampalataya na sumunod sa Diyos. We should also be inspired by the promise of heavenly rewards to obey God. We need to obey God out of faith and not just out of fear. Dapat tayong sumunod dahil sa pananampalataya at hindi lang dahil sa pagkatakot. May nakalaan nga ba na gantimpala para sa mga mananampalataya? Yan ang ating tatalakayin sa Expositor's Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Lumalabas na ang nabibigyang diin sa mga gospel presentation sa ngayon ay ang makapasok ang tao sa kalangitan at makaiwas sa kapahamakan. Subalit, higit pa doon ang katuruan tungkol sa kaligtasan. Kung inyong matatandaan, madalas naming sinasabi na may 3 tenses ang kaligtasan: past tense, present tense, future tense. Pangnakaraan, pangkasalukuyan, panghinaharap. Past tense, justification. We were saved from the penalty of sin. Pangnakaraan, pagpapawalang sala ng Diyos. Iniligtas tayo mula sa kabayaran ng kasalanan. Present tense, sanctification. We are being saved from the power of sin. Pangkasalukuyan, pagpapabanal ng Diyos. Inililigtas tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Future tense, glorification. We will be saved from the presence of sin. Panghinaharap, pagluluwalhati. Ililigtas tayo mula sa kinaroroonan ng kasalanan. Subalit tandaan natin, our future salvation is not only about the fact that we will never sin again in heaven. Ayon sa evangelical theologian na si Dr. Earl Radmacher sa kanyang aklat na Salvation, justification is a free gift. Sanctification involves a process, and glorification will include reward for the sanctification process. Glorification will include reward for the sanctification process. Sa hinaharap,
tayo'y gagantimpalaan sa ating mga ginawa sa kasalukuyan. At pansinin natin na kasama sa pagpapala ng kaligtasan ang gantimpala mula sa Diyos. Ayon pa kay Radmacher, the basis for our justification was faith alone in Christ. Faith alone in Christ. The basis for our sanctification is faith resulting in obedience. Faith resulting in obedience. The basis for glorification will be faithful obedience. Faithful obedience. At the judgment seat of Christ, we will face an evaluation to determine the rewards that we will receive. Lumalabas nga na hindi nabibigyang diin sa ngayon ang katuruan ng gantimpala mula sa Diyos. The fact that this truth about heavenly rewards appears to be a neglected teaching. Napapabaya ang katuruan, hindi madalas maituro. The fact that this truth about heavenly rewards appears to be a neglected teaching might explain the myopic view, the narrow view of many believers about the Christian life. Ang kakulangan sa pagtuturo ng katotohanan tungkol sa mga gantimpala ng Diyos ang isa sa mga dahilan kaya makitid ang pananaw ng mga mananampalataya tungkol sa buhay Kristiyano. Sinasabing ito ang isa sa dahilan kaya walang ganang sumunod ang mga mananampalataya. Total, ligtas na daw sila. Para saan pa ang pagsunod? Para saan pa ang paglilingkod? Ayon kay Pastor Randy Alcorn, sa kanyang aklat na The Law of Rewards, the missing ingredient in the lives of countless Christians today is motivation. Motivation. Given our false assumption that what we do in this life won't have eternal consequences, apart from our decision to place our trust in Christ for salvation, it is no wonder we're unmotivated to follow God's directions regarding money and possessions, giving, or anything else. Total, tumanggap na daw tayo. Yun lang daw ang may epekto sa ating buhay na walang hanggan. The doctrine of eternal rewards for our obedience is the neglected key to unlocking our motivation. Lumalabas na pag naintindihan ng mga mananampalataya ang katuruan tungkol sa gantimpala ng Diyos, malamang na magkakaroon siya ng insentibo na sumunod sa Diyos, na maglingkod sa Kanya. Ang sabi nga, dalawa ang susi ng buhay. Dalawa ang susi ng buhay. Ang susi ng pananampalataya at ang susi ng pamumuhay. Ang susi ng pananampalataya, the key of belief. Ang susi ng pamumuhay, the key of behavior. Ang susi ng pananampalataya ang magtatakda kung saan tayo sa kabilang buhay. Kung saan tayo sa kabilang buhay. The key of belief will determine where we will spend eternity. Where we will spend eternity. Kung manampalataya tayo, makakapiling natin ang Diyos. Kung hindi tayo manampalataya, mapapahamak tayo. Ang susi naman ng pamumuhay ang magtatakda kung
ano ang gagawin natin sa kabilang buhay. Kung ano ang gagawin natin sa kabilang buhay. The key of behavior will determine how we will spend eternity. Akala ba ninyo tutunganga lang tayo sa langit, patalon-talon sa ulap, patugtog-tugtog ng harpa kapag tayo ay nasa langit? We will be productive in the kingdom of God. Ang ating pagsunod, ang ating paglilingkod dito sa lupa ay tinatawag na dress rehearsal lamang ng ating gagawin sa kaharian ng Diyos. Kaya mahalaga itong katuruan na ito ng gantimpala. Kung titingnan natin, makikita natin na may iba't ibang antas ng parusa sa kapahamakan. There are varying degrees of punishment in hell. Tandaan natin na lahat ng hindi mananampalataya sa Panginoon ay mapapahamak sa impyerno. Ang sabi nga sa Luke chapter 12, verses 47 to 48, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. Paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Pare-parehong paparusahan sa impyerno ang mga hindi mananampalataya sa Panginoon. Subalit, nakikita natin dito na may mapaparusahan ng mas mabigat kaysa sa iba, na may pananagutin ng lalong marami. Halimbawa, buong buhay niya hanggang kamatayan, naglingkod sa mga mahihirap si Mother Teresa sa India. Subalit, ang malungkot kung hindi siya nanampalataya sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, hindi siya mapupunta sa kalangitan. Malinaw naman kasi sa Biblia na maliligtas lang tayo sa pananampalataya kay Jesus at hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Si Hitler naman, na pumatay ng 6 na milyong mga Hudyo, kung hindi siya tumanggap sa Panginoon, magkakasama sila ni Mother Teresa sa kapahamakan. Ang tanong, pareho ba sila ng magiging kaparusahan doon? Tingnan natin ang sinasabi sa Revelation chapter 20 verses 12 to 15. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Pansinin natin na sabi sa verse 15, mapupunta sa lawa ng apoy ang mga hindi nakasulat ang pangalan
sa aklat ng buhay. Sa madaling salita, mapapahamak ang lahat ng mga hindi mananampalataya. Subalit pansinin ninyo na bukod sa aklat ng buhay, may iba pang mga aklat kung saan nakasulat ang mga ginawa. At ang sabi dito, 2 beses binanggit hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, ayon sa kanilang ginawa, at hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa, ayon sa kanilang mga ginawa. Yun ang mga nakasulat sa iba pang mga aklat, ang mga ginawa ng tao. Ngayon, malinaw, kapag hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, mapapasa impyerno ka. Pero may isa pang paghatol. Batay sa iba pang mga aklat, hahatulan ang ating mga ginawa. Hahatulan ang tao ayon sa kanilang mga ginawa. Ayon sa Got Questions website, ito ang patunay na bagamat ang lahat ng hindi mananampalataya ay mapaparusahan sa impyerno, subalit iba-iba ang kanilang magiging kaparusahan. Ang sabi sa Got Questions, although the Bible does not specifically say there are different levels of punishment in hell, it does seem to indicate that the judgment will indeed be experienced differently for different people. The judgment will indeed be experienced differently for different people. In Revelation chapter 20, 11 to 15, the people are judged according to what they had done as recorded in the books. Revelation chapter 20, verse 12. All the people at this judgment, though, are thrown into the lake of fire. Revelation chapter 20, 13 to 15. So perhaps the purpose of the judgment is to determine how severe the punishment in hell will be. The purpose of the judgment is to determine how severe the punishment in hell will be. Lahat ng hindi mananampalataya ay mapapahamak sa impyerno. Mapupunta ang tao sa impyerno dahil sa hindi siya nanampalataya. Subalit, ang bigat ng kanyang mararanasan na kaparusahan ay depende sa kanilang ginawa habang sila ay nabubuhay. Tandaan nga natin, sabi nga sa Got Questions, whatever degrees of punishment hell contains, it is clear that hell is a place to be avoided. Whatever degrees of punishment hell contains, it is clear that hell is a place to be avoided. Whatever degrees of punishment hell contains, it is clear that hell is a place to be avoided. May iba't ibang antas ng parusa sa kapahamakan sa impyerno. Ganon din naman, lahat ng mananampalataya ay maliligtas. Makakapasok sa kalangitan ang bawat magtitiwala sa Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas. Subalit lumalabas, hindi lahat ay makakatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. There are varying rewards in heaven. May magagantimpalaan, may hindi magagantimpalaan. At iba-iba ang mga gantimpalang nakalaan. Ayon sa 1 Corinthians chapter 3, verses 12 to 15, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy,
damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Kumbaga, buhay siya, kaya lang nasunog lahat ng kanyang ari-arian. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, the day of judgment is when Christ will judge the quality of His servant's work. It is not a question of salvation, which is a gift, or a matter of individual deeds. It is not a question of individual deeds. It is a question of service, which is judged on the basis of quality, not quantity. Ang araw ng paghuhukom dito ay hindi patungkol sa kaligtasan, kundi patungkol sa ating naging paglilingkod sa Diyos. Sabi nga sa verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Pansinin niyo na 2 beses na binanggit dito ang uri ng gawa ng bawat isa. Anong uri ang ginawa ng bawat isa? Dito makikita na huhusgahan tayo hindi dahil sa dami ng ating ginawa, kundi sa kalidad ng ating ginawa. Not by quantity, but by quality. Ano ang sinisimbolo ng ginto, pilak, mahalagang bato, at ng kahoy, damo o dayami? Pansinin natin ang ipinahayag sa 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Maghahayag ng mga lihim na hangarin, motives ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. May pararangalan, may hindi pararangalan. At iba-iba ang parangal na ibibigay depende sa kung ano ang angkop sa dapat na parangalan. Huhusgahan tayo ng Diyos hindi lang batay sa ating mga ginawa, kundi batay din sa dahilan natin sa paggawa ng mga ito. It's not about what we have done, but why we have done it. It's not only about our action, it is also about our motivation. Ang sabi pa nga sa The Bible Knowledge Commentary, the first three materials, ito yung ginto, pilak, mahalagang bato, the first three materials refer to the workers' worthy motives. Worthy motives. And the other three, ito yung kahoy, damo, o dayami, the other three point to his unworthy motives. Unworthy motives. At pansinin pa natin ang sabi sa verse 14, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala.
Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang, para siyang nagdaan sa apoy. Ang makakapasa sa paghuhukom ay makakatanggap ng gantimpala. Tingnan ninyo maliligtas pa rin ang hindi makakapasa sa paghuhukom. Kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayunman maliligtas siya, kaya lang para siyang nagdaan sa apoy. Dito makikita natin ang nawala lang ay ang kanyang gantimpala. At makikita natin dito na hindi nawala ang kanyang kaligtasan, kundi ang nawala ay ang kanyang gantimpala. Gusto kong linawin na ang kaligtasan ay kaloob at hindi gantimpala. Ang kaligtasan ay kaloob at hindi gantimpala. Salvation is a gift. It is not a reward. Ayon sa Romans chapter 6, verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. The free gift of God is eternal life. Salvation is a gift. It is not a reward. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Salvation is by faith, not by works. Sabi nga sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito, ang kaligtasan, ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Nakita natin na salvation is a gift, not a reward. Salvation is by faith, not by works. Subalit ang reward ay based on works. Ang gantimpala ay batay sa ating mga ginawa. Ang salitang gantimpala o reward ay galing sa salitang Griego na mistos. Mistos. Ayon sa Romans chapter 4 verse 4, ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Iba ang kaloob, iba ang kabayaran. Ang kaloob, tinatanggap mo, ang kabayaran, pinaghihirapan mo. Gagawa ka para ikaw ay mabayaran. Sa Griego, ang salitang kabayaran ay mistos. Ito rin ang salitang Griego na ginamit sa salitang gantimpala o reward. At tandaan natin ito, ang sahod ay gantimpala, hindi kaloob. Your wage is a reward, not a gift. Pinaghihirapan ng sahod, pinaghihirapan ng gantimpala, hindi ito kusang ibinibigay. Ulitin ko ang kaligtasan ay hindi gantimpala. Ang kaligtasan ay natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang gantimpala ay pinagpapaguran sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kaya nga ang sabi sa Romans chapter 11 verse 6, at kung yun ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Ang sabi sa Christian Standard Version, now, if by grace, then it is not by works. Otherwise, grace ceases to be grace. Salvation is by grace. Rewards are by works. Salvation is by grace. Rewards are by works. At dito pa makikita natin, ang kaligtasan ay hindi nawawala. We don't lose our salvation. Naipaglingkod ko na sa inyo ito. Ngunit ang gantimpala ay maaring mawala.
We cannot lose our salvation, but we can lose our rewards. Kaya nga ang sabi sa 2 John chapter 1 verse 8, mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Hindi pinag-uusapan dito na mawawala ang kaligtasan. Ang pinag-uusapan dito, maaring mawala ang gantimpala, ang pinagpaguran. Muli, lahat ng mananampalataya ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Subalit hindi lahat ay makatatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Ang ating pananampalataya ang magtatakda na sa kalangitan tayo sa kabilang buhay. Our faith determined where we will spend eternity. Ang ating pamumuhay ang magtatakda kung ano ang ating gagawin doon sa kaharian ng Diyos sa kabilang buhay. Our behavior will determine how we will spend eternity. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, wag po ninyong kakalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating pong YouTube channel na Expositors Edition at mag-follow din po kayo sa aming Facebook page. Ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Balik po tayo sa ating pagtalakay tungkol po sa heavenly rewards o gantimpala ng Diyos. Dapat malinaw sa ating kaisipan ang pagkakaiba ng kaligtasan at ng gantimpala. Malaki ang maitutulong nito sa tamang pag-intindi sa Biblia. Yung palang mga talata na inaakalang nagtuturo na nawawala ang kaligtasan, may pagkakataon na ito pala ay tumatalakay sa pagkawala ng gantimpala. Tandaan ninyo hindi nawawala ang kaligtasan pero pwedeng mawala ang gantimpala. May mga nagkakamali nga kasi ng akala na kaligtasan ang tinutukoy, halimbawa dito sa Revelation, tungkol sa mga magtatagumpay. For example, sabi sa Revelation chapter 2 verse 26, sa magtatagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Kung kaligtasan ang tinutukoy dito, lalabas na ang maliligtas lang ay ang mga magtatagumpay. Subalit, lalabas na kung gayon, ang kaligtasan ay hindi sa pananampalataya lang, kundi sa pamamagitan ng gawa. Kung sa pagkakaintindi nila sa verse na ito, ay tungkol ito sa kaligtasan. Kung ganon, maliligtas tayo sa pamamagitan ng pagtatagumpay at pagtupad sa mga ipinapagawa ng Panginoon hanggang wakas. Ngunit, ang tinutukoy dito ay gantimpala at hindi kaligtasan. These verses, the overcoming passages in Revelation, they are not talking about salvation. They are talking about rewards. Kaya nga makikita natin dito na bagamat lahat ng mga mananampalataya ay papasok sa kaharian ng Diyos, subalit ang mga magtatagumpay lang ang gagantimpalaan na mamahala kasama ng Panginoon sa mga bansa. All believers will enter heaven, but not all the believers will rule with Christ in heaven. It is only for those who will overcome. At mas magiging consistent ito sa katuruan na ang kaligtasan ay batay sa kagandahang loob lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lang kay Kristo, at kay pananampalataya kay Kristo lang
at hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. This interpretation of rewards regarding those verses is consistent with the teaching that we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Kapag tinandaan natin ang pagkakaiba ng kaligtasan at ng gantimpala, hindi tayo malilito sa mga talatang katulad ng Romans chapter 8 verse 17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Akala kasi nila patungkol ito sa kaligtasan. Nung mabasa nila ang sinabi na, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Lumalabas, inakala nila na maliligtas tayo sa pamamagitan ng pagtitiis. Akala nila, patunay ito na maliligtas tayo hindi lang sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Subalit, sabi ko nga, batay nga sa ating pinag-aralan, ang tinutukoy dito gantimpala at hindi kaligtasan. Ang mga magtatagumpay sa pagsunod at sa pagtitiis ay makakatanggap ng gantimpala. Ang sinasabing tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian, ang tinutukoy dito ay ang paghaharing kasama ni Kristo ng mga magtatagumpay. At gaya ng sinabi ko, lahat ng mananampalataya ay papasok sa kaharian, subalit hindi lahat ay maghaharing kasama ni Kristo. Ang lahat ng mga mananampalataya ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, subalit yun lamang magtatagumpay, yun lamang magtitiis. Ang gagantimpalaan niya na makasama sa paghahari ni Kristo sa kaluwalhatian. Pansinin natin ang sabi sa Hebrews chapter 1 verses 8 to 9. Kapag naupo na ang Panginoon sa kanyang kaharian, ganito ang pahayag sa Hebrews chapter 1 verses 8 to 9. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Pansinin ninyo tinawag ang anak na Diyos. Kaya nga si Kristo kapantay ng Diyos. Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran at kinapuotan ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay binuhusan ka ng langis ng kagalakang higit pa sa iyong mga kasamahan. Pansinin ninyo, may tinutukoy na mga kasamahan ang ating Panginoon. Ayon sa The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament, yung mga kasamahan na tinutukoy dito, this was referring not to angels, but to believers who will share Christ's reign in the age to come. This was referring not to angels, but to believers who will share Christ's reign in the age to come. Yung tinutukoy na kasamahan ng ating Panginoon dito ay hindi mga anghel, kundi mga mananampalataya na maghaharing kasama ng Panginoon. Tumutukoy ito sa mga makakasama ng Panginoon na maghahari sa kanyang kaharian. Ang sabi pa nga ni Kenneth Yates sa kanyang aklat na Hebrews, Partners with Christ, the feast will be a time of gladness. The king will be glad because as a righteous king, he has inherited a righteous kingdom. But the psalm states, yung kinote na psalm dito sa Hebrews chapter 1, but the psalm states that the king will not be alone
in this celebration. Others will share in His joy. Hindi mag-iisa ang hari sa pagdiriwang na ito. May mga kabahagi ng kanyang kaligayahan, ng kanyang pagdiriwang. Ayon pa kay Yates, when the king returns and sets up his kingdom, he will be particularly close to his companions, his close friends. And who will these close friends be? It will be those who are like him, those who loved righteousness and hated lawlessness. It will be those who have been faithful to Him. Ang tinutukoy na magiging kasamahan ng Panginoon sa kanyang paghahari ay ang mga mananampalatayang naging tapat sa Kanya sa pagsunod at sa paglilingkod. Ayon sa The Grace New Testament Commentary, being called His partners has profound implication that those who faithfully endure with Christ will share in His inheritance, His rewards. Those who faithfully endure with Christ will share in His inheritance, in His rewards. Ang mga magiging tapat, ang mga magtitiis kay Kristo, ang makikibahagi sa kanyang mana, sa kanyang gantimpala. Kasi nga, kasama tayong tagapagmana ni Kristo. Now, tandaan natin na sa harapan ng Diyos, pare-pareho tayo ng status o kalagayan. Sabi nga sa Galatians chapter 3, verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Magkakapantay tayo dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Subalit gaya nga ng aking sinabi, ang mga mananampalataya makakapasok sa kaharian, subalit ang mga magtatagumpay lamang ang makakasamang maghari ng Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, malaki ang maitutulong nito para hindi tayo magkamali ng intindi. Malaki ang maitutulong ng alam natin ang pagkakaiba ng kaligtasan at ng gantimpala. Kapag alam natin ang pagkakaiba ng kaligtasan at ng gantimpala, hindi tayo magkakamali ng intindi sa mga verses na katulad ng Hebrews chapter 3 verse 14. Ang sabi dito, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita nung tayo'y unang sumampalataya. Pansinin nyo ang tinutukoy dito, mga mananampalataya na. Ang sabi, noong tayo'y unang sumampalataya, mga mananampalataya na ito. Subalit kung tayo'y mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig, sa ating pananalig, ang pangako, tayo ay magiging kasama ni Kristo sa gawain. Anong gawain nito? Sa kanyang paghahari. Ganito ang pagkakasalin sa Ang Biblia 2001 edition. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Ano ang ibig sabihin na tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo? Kung tayo ay magtatagumpay, kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan, tayo ay magiging kabahagi ni Kristo
mamumunong kasama ng Panginoon sa kanyang kaharian pagdating ng panahon. Ayon kay Dr. Joseph Dillow, sa kanyang aklat na Final Destiny, The Future Reign of the Servant Kings, we are to become the servant kings. That is our destiny. This destiny was often called salvation by the prophets. This does not refer to salvation from eternal damnation. Ang tinutukoy dito hindi justification o pagpapawalang sala, but to the glorious privilege of reigning with the Messiah in the final destiny of man, the messianic salvation. Ang tinutukoy dito, glorification, ang pagluluwalhati ng Diyos. This does not refer to salvation from eternal damnation, but to the glorious privilege of reigning with the Messiah in the final destiny of man, the messianic salvation. Also, like our captain, like Christ, we too will one day be crowned with glory and honor, and the entire creation will be subjected to Christ's servant kings as they rule with Him. Ito ang gantimpalang nakalaan sa mga magtatagumpay sa Panginoon, ang maghari na kasama niya, to become one of the servant kings. Ito kasi ang layunin ng Diyos mula pa ng likhain ng tao. Ayon sa Genesis chapter 1, verse 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Binigyan ng Diyos ang tao ng pamamahala. Ang salitang mamamahala, ayon sa A Continental Commentary, it is used of the dominion of the king. The Hebrew word sa mamamahala ay ginagamit patungkol sa hari, and it refers to their kingly role among the living. So ang ibig sabihin ng mamamahala ay maghahari. Subalit nawala ang pamamahala na ito, ang paghahari na ito, nang magkasala ang tao sa Diyos. Linawin natin when God created the world, God delegated this power to have dominion, to rule over creation. He delegated this power to mankind. We exercise it as His representatives. Tayo ang representante ng Diyos sa pamamahala dito sa lupa. Kaya lang, na nagkasala ang tao, nawala sa kanya ang pamamahala. When man sinned, he forfeited it. But God is not yet finished with His plan for man. Ayon kay Robert Wilkin, sa kanyang aklat na The Road to Reward, Living Today in Light of Tomorrow, to imagine what eternity will be like, we should start in the Garden of Eden. If Adam and Eve had not sinned, they would have fulfilled their mandate. In other words, they would have developed a beautiful society that would have forever become more and more glorious. God will still realize that vision in spite of the fall. That new creation will be flawless, with no taint of the fall remaining. On the new earth, we will realize the purpose for which we were created. Kapag naghari na ang Panginoong Hesus, ayon sa Psalm chapter 89 verse 27,
Ipinahayag ng Diyos, gagawin ko siyang panganay at hari, pinakamataas sa lahat ng hari. Ang Panginoon ang magiging pinakamataas sa lahat ng hari. At sino yung mga haring tinutukoy dito? When Christ finally receives His kingdom, He will gather together those who will rule with Him in glory. He will rule over kings. Who were the kings referred to dito sa verse na ito? Sino ang tinutukoy ng mga hari dito? Ang mga mananampalataya na magtatagumpay sa kanilang pagsunod sa Panginoon at paglilingkod sa Kanya sa kanilang buhay. Ayon pa kay Yates, it is a reward for believers who are faithful to the Lord. It involves inheriting the kingdom of God, which is different from entering the kingdom. Those who obtain this inheritance will be the partners of Christ and will rule with Him. Yung po kasing sinasabing mga kasamahan sa Hebrews chapter 1 ng Panginoon, pag tiningnan mo sa Greek, tumutukoy sa partners. It is a reward for believers who are faithful to the Lord. It involves inheriting the kingdom of God, which is different from entering the kingdom. Those who obtain His inheritance will be the partners of Christ and will rule with Him. Dito, makikita natin, iba ang pagpasok sa kaharian ng Diyos at ang pagmana sa Kanyang kaharian. Iba ang pagpasok sa kaharian ng Diyos at ang pagmana sa Kanyang kaharian. Inheriting the kingdom of God is different from entering the kingdom. Inheriting the kingdom of God is different from entering the kingdom. When we inherit the kingdom of God, we will rule with the Lord. At ito, katuparan din ng hula at pangako sa Daniel chapter 7 verse 18. Ngunit ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Ang sabi pa sa verse 27, ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Sila ay maghahari magpakailanman. Maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ito ang gantimpalang naghihintay sa mga mananampalataya na magtatagumpay sa kanilang pananampalataya at pamumuhay hanggang sa kamatayan. Katulad halimbawa ng mga mananampalataya na hindi magpapasakop sa darating na Antikristo sa mga huling araw. Ayon sa Revelation chapter 20 verse 4, at nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw, ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo. Nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Thus, the challenge now is, are we going to be one of His companions who will share His glory and rule with Him? Are we going to be one of them who will share His glory and rule with Him? Makakasama ba tayo sa mga maghaharing kasama ng Panginoon? Makakatanggap ba tayo ng gantimpalang ito
mula sa Kanya. Nawa, maging encouragement sa atin ito na patuloy na maging tapat sa pagsunod at sa paglilingkod sa Panginoon. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.